Alexander's POV. Ngayon ang ikatlong araw niya rito sa Florida. Ngayon niya rin dadalhin si Alexis sa bahay ng mga magulang niya upang ipakilala at sabihin sa mga ito na nagpakasal na sila. Malamang sa malamang magugulat ang mama niya, pero kabalik na rin naman ang daddy niya na baka nga matuwa pa. Sino ba naman kasi hindi matutuwa kung ang kumpanyang matagal niya nang hinahangad ay mapapasa kamay niya na. May bonus pang kasama. Pagkaalis ng hotel ko sa naroon ang unit ni Sean, kagad siyang sumakay sa kotse niyang nakaparada sa harap lamang nito. Ilang minuto lang ang layo ng Orangewood Village kung saan naroon ang buhay niya dito sa Windsor Hills. Siguro naman pagdating niya magiging maayos ang pakikitungo ni Alexis sa kanya. Hindi niya pa rin kasi maintindihan kung ba't para may kakaiba kay Alexis sa nakalipas na araw. Para bang naging mahiyain to? Konting gibo pinamumulahan ka agad ng pisngi. Kapag tinatanong naman madalang pa sa patak ng ulan. Tuwing araw-araw sumasagot at ang matindi pa ron umaakto siyang parang walang karanasan. Yamot niyang sabi sa sarili bago pinatakbo ng mabilis ang kanyang kotse. As if naman kasi birhen pa to eh. Gayong halos ipamukha nito sa kanya na hindi na bago dito ang nagkakita ng katawan ng lalaki nang una niya ito nakaengkwentro. Mukha nga ring palaban sa kamang kanyang asawa. Niyakap nito si Alexis na ngayon parang maiiyak na. Don't worry tito, ako nang bahala sa Santiago Tech. Tulad ng pangako ko, iaangat ko ulit yon. Narinig niyang nagpaalaman ng tatlo bago sumunod si Alexis sa kanya paloob. Where have you been? Bakit di ka umuwi? San ka natulog? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya na kinahinto niya sabay ng pagkunot ng noon niya. Bumaling siya at gumising na nakakaloko. Bakit? Na-miss mo ba ako? Balik tanong niya naman. Kaagad pinamulahan ng mukha si Alexis na siyang kinailing niya. Hindi siya sanay na ganito umakto si Alexis sa harapan niya. Nasa ng malatigiring babae na una niyang nakilala? Hindi. Inintay ka kasi ni Dad. Nauutal nitong sagot bago yumuko. Sana sinabi mong di ka uuwi para hindi na sila naghintay dito. Sinabi ko bang hintayin niya ako? Muli niyang tanong. Huwag na tayong maglokohan pa, Alexis. Alam ko namang tuwang-tuwa ang mga magulang mo ngayon dahil unti-unti na ulit ang pagtaas ng kumpanya. Na-transfer ko na rin sa account ng daddy mo ang kabuong bayad ko na napag-usapan namin. And yes, na-scam nga talaga ako ng daddy mo dahil nagbayad ako ng malaki. Umismid siya, tinalikuran si Alexis. And yet, binigyan niya lang ako ng responsibilidad sa pamamagitan mo na wala namang silbi. Akmang lalakad na siya palayo kay Alexi nang maramdaman ng pagtama ng kung anuman sa likod niya. Muli siyang humarap dito at nanilisik ang mata, pinakatitigan ng asawang binato pala siya ng remote. Hindi ko gustong pakasalan ka, Alexander. Oo, nagpapasalamat kami sa'yo dahil umangat ulit ang kumpanyang pinaghirapan ng daddy ko. Pero hindi ibig sabihin nun tatratuhin mo na akong parang tauhan mo. Asawa mo na ako sa ayaw at sa gusto mo at ganoon din ako sa'yo. Pero ano? Kakakasal lang natin, trabaho na kagad ang inaatupag mo habang nandito kami naghihintay sa pagdating mo. Tapos ikaw pang parang naagrabyado? Sa unang pagkakataon nakita niya kung paano pamulahan ng mukha si Alexis. Hindi dahil sa hiya kundi dahil sa galit. May boses naman pala ito kung bakit hindi nito sinabi sa ama nito ang mga sinasabi sa kanya. Ito rin ang unang beses na sinigawan at sinaktan siya ng pisikal ni Alexis. Anong gusto mong gawin ko? Makipag-family dinner sa inyo? Tapos ano? Magtititigan tayo buong magdamag dahil eto ka't parang tuod na hindi makabasag pinggan? Napangisi siya habang pinapanood ang pagbabago sa emosyon sa mukha ni Alexis. What do you mean? Nilapitan niya to't walang pakailam na kinabig palapit sa katawan niya. Kung gusto mong lagi ako nasa tabi mo. Nilapit niya rito ang husto ng mukha niya na halos kahibla na lang na maglalapat ng labi nila at saka bumulong. Pasayahin mo ko, my wife? That is the only way for you to make me stay beside you, Alexis. Dahan-dahan niyang nililis ang buhok nito, patalikod, at takmanghakan si Alexis sa balikat pero huminto yon bago bumulong. Ang tanong, kaya mo ba? Aniya na maramdamang nanuwid sa kinatatayon si Alexis, tila hindi na humihinga dahil sa tensyon. Alexander, I'm sorry but I knew it. Putol niya sa hindi masabi-sabi ni Alexis kung ano man ang gusto nitong sabihin sa kanya. Kaya naman mas pipiliin kong mahulog at magpalipas sa magdamag sa kandungan ng iba kaysa sa magpanggap ng asawa. Matapos niyang sabihin iyon, kaagad niyang binitawan si Alexis. Nagtungo ng silid niya para magpalit ng damit. Hindi siya sanay na gumamit ng damit ng iba, ngunit pagtsatsagaan niya ang damit ni Sean dahil no choice siya. Sa pag-uwi niya naman, di niya inaasahan na ganito pa man. Mabuti na ring ilag sila sa isa't isa sa ngayon dahil hindi niya rin maintindihan kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para dito.
Na makapagpalit siya ng damit ay kaagad niyang tinawagan ng kapatid niyang si Adam. 1 taon lang ang tanda nito sa kanya kaya naman bago niya hinabig ang sarili upang sabihin dito. Hindi na saling tawagin itong kuya. Yes? Where are you? Guess what? Magkapatid nga tayo at sinundan ko pati ang yapak mo. Aniya, what do you mean? Nandito na ako sa Spain ngayon. Bukas na ang balik ko sa Pilipinas. Ikaw, nasan ka ba? Nagtatakang tanong nito sa kanya at talatang naguguluhan din sa mga sinasabi niya. Florida, dadalaw ako kay mama mamaya. Bumuntong hininga siya at nagpabalik-balik ng lakad sa tapat ng kama. Kasamang asawa ko. What the... Are you kidding me? Putol naman sa kanya ni Adam na halatang nagulat sa sinabi niya. Hindi niya rin talaga alam kung paano ipapaliwanag sa kapatid at mga magulang niya na may asawa na siya. Kumpanya lang kailangan niya pero eto siya ngayon at may papakilala ng asawa? Hindi naman siguro tulad ni Adam na halos mabugbog ng ama nila noon. Nang malaman itong nagpakasal ang peste niyang kapatid na 20, muntik na rin itong tanggalan ng mana at itakwil lang daddy nila. Lalo pa nang malaman ko sino ang pinakasalan ng kapatid niya. Kasal na ako sa anak ni Pablo Santiago 2 days ago and her name is Alexis. Can you, narinig niya pa ang buntong hininga ni Adam bago ito sumagot sa kanya. Why did you marry his daughter? Nabuntis mo ba? Mahal mo? Pinikot ka? Sunod-sunod pa nitong tanong. Of course not. Kagad naman niyang depensa. I don't love her at lalong di ko nabuntis. Nasapon niya ang kanyang sentido at napabuntong hininga. Ano pa nga bang plano niya? Ang gusto niya lang naman ay mapatunayan sa daddy niya na kaya niyang makuha ang Santiago Tech na sarili niyang paraan. At oo, aminado siya nung una, gusto niyang makalaro sa kama, si Alexis. Pero hindi ibig sabihin na ipakakasalan niya ito dahil hindi naman siya magbabayad kahit magkano, makuha lamang ito. Ngayong nasa kamay na niya ang Santiago Tech, matutuwa na rin siguro ang ama niya. Pupurihin na rin ito ang lahat ng paghihirap niya, katulad ng kapatid niyang si Adam. Ang problema lang paano si Alexis. Nangako siya sa ama ni Alexis na alagaan niya ito at hindi ito sasaktan. Pero sa tuwing nagpapalitan naman sila ng salita ng asawa niya, hindi niya naman maiwasan na mainis dito. Bukod pa sa hindi niya maintindihan kung anong klaseng pag-uugali ang meron si Alexis. Hindi niya rin magets kung ano ba ang trip nito. Sana sa lamig, sana sa init. I don't know. That's why I'm asking for your help. Ano yan na lamang. Anyway, what are you doing there in Spain? Kuryosong tanong niya maya-maya. Akala pa niya hinahanap nito ang asawa nitong naglaho ng parang bula. Kasal na ang kapatid niya, pero walang asawa. Magulo ba? Inimbitan ako sa isang art exhibit ni Art Alexander. Kaya hindi ko rin maintindihan kung kahit anong paliwanag ko. Mag-aaksaya ko lang ng laway ko kaka-explain. Anito kaya naman pinabayaan niya na lamang. Akmang sasagot pa siya nang bigla, bumukas ang pinto na silid niya, tumuloy doon si Alexis na humahangos. Nagmamadali ito, tila paluhan ng mata at para bang namumutla na hindi niya mawari. Sige na Adam, narito ng asawa ko. Pagpapaalam niya sa kanyang kapatid. Baliwalang inihagis niya sa kamang cellphone niya at bumaling kay Alexis. Tahimik lamang ito at tila namumutla at parang gusto nang maiyak o kung ano man. Why? Is there anything wrong? You look flustered. Aniya habang kurot ang noong nakatitig dito. My parents. Why? Namiss mo sila kaagad? Kaalis lang nila, di ba? Don't worry. Magbubook na rin ako ng ticket natin bukas. Kailangan ko na rin kasing bumalik sa Pilipinas. Marami akong kailangan gawin. Nanatili naman tong tahimik. Maya-may parang nauupos na kandila to na bigla na lang napaupo sa gilid ng kama. Sunod-sunod din tumulo ang luha nito hanggang sa pumalahaw na ng iyak. Kumunot ang noon niya bago lumapit kay Alexis. Hey, what happened? What's the problem? Are you okay? Sunod-sunod niyang tanong. Di pa rin niya sinagot si Alexis habang umiiyak sa lapag. Maya-maya pa'y tumunog ulit ang cellphone niya na kagad niya namang kinuha. Nang makita ng ama niya ang caller, agad niya yung sinagot habang nakaupo pa rin sa harap ni Alexis. Yes, Dad? Have you seen the news? Balik tanong nito sa kanya. Pablo and his wife passed away in a plane crash. Muntik niyang mabitawan ng cellphone dahil sa pagkabigla. Muli rin siyang bumaling kay Alexis na hindi na maawat-awat sa kaiiyak. Nasa balita ang pagsabog ng eroplano, halos kakaalis ng patungong Pilipinas. Walang nabuhay kahit isa and sadly, kasama mag-sawang si Santiago na nasawi.
Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama bago tumikim. Sa tingin ko, i-auction sa black market ang Santiago Tech and you, my son? Nasa akin ang Santiago Tech, Dad. Putol niya rito. I'm a married man now. Aniya pa bago pinunasan ng luha ni Alexis sa mga mata at kinabig payakap sa kanya. Pinakasalan ko ang anak ni Pablo Santiago. Let's talk about that tomorrow. Uuwi na kami ngayon sa Pilipinas. Anyway, congratulations. Santiago Technology Corporation is already yours, Dad. Sa kabilang banda. Tulad nga na napag-usapan, lumipad nga sila pabalik ng Pilipinas kasama mga magulang niya. Habang lula ng pribadong eroplano ng mga Gafford, tahimik pa rin si Alexis at tila napakalalim ng iniisip nito. What's your plan? Tanong niya rito sa mababang tono. Di naman to lumingon sa kanya at nanatiling nakadungaw sa bintana ng eroplano. Alexis, kung hindi mo ako kakausapin o papansinin, sana man lang sagutin mong tanong ko kung anong balak mo sa labi ng mga magulang mo. Bukod sa iyo, may iba pa bang miyembro sa pamilya ninyo? May kamag-anak ka pa ba? Sunod-sunod pa niyang tanong dito. Nakailang tanong na siya kay Alexis tungkol sa pamilya nito, pero nanatili lang tong tahimik. Malalim ang iniisip. Nakatingin sa labas at tulala habang may luha sa mga mata. Naiintindihan niya naman na masakit at mahirap para dito ang biglaang pagkawala ng mga magulang nito. Pero hindi rin naman basta lang siyang magdedesisyon para sa katawan ng magulang nito. Sunog at halos hindi na makilala ang katawan ng lahat ng pasahero dahil sa naturang insidente. Ganoon pa man, nais pa rin sanang bigyan ng magandang burol ang mga magulang ni Alexis bilang respeto sa mga ito. Alexis, listen. Gusto kong i-cremate kaagad ang bangkay ng mga magulang ko. Pagkarating natin sa Pilipinas, walang burol o lamay na gagawin dahil wala kaming kamag-anak pa. Mahabang paliwanag nito. Pero nagtaka siya sa huling sinabi nitong kami. Ibig sabihin nun may kapatid o iba pang miyembro sa pamilya nila? You said kami. May kapatid ka ba? Pinsan, what? Kuryosong tanong niya. Bagya nang natigilan si Alexis. Napatingin to sa kanya ngunit kalaunan, nagyukulit ng mukha bago bumaling sa bintana ng eroplano. I mean, kami nila daddy at mama. Wala na kaming kamag-anak na iba. Muli nitong paliwanag na tinanguan niya naman. Walang kapatid ang daddy mo? How about your mom? Wala na rin ba ang mga parents nila? Muli niyang tanong sa puntong to, sunod-sunod niya na ring tanong. Hindi niya gaanong kilala ang mga magulang nito. Kahit ka mismo si Alexis, hindi niya lubusan kilala eh. Konti lang alam niya tungkol dito na research na pa sa iba't ibang site. Wala na. Maikling sagot ng asawa. Napabuntong hininga na lamang siya bago bumaling sa mga magulang niya sa katabing upuan. Seryosong daddy niya na para bang may malalim na iniisip, habang ang mama niya na may nakatulog sa tabi ng daddy niya. Walang naging reaksyon ng ama niya nung sabihin niya rito na kasal na sila ni Alexis sa Florida. Kabaliktaran ng mama niya na parang nasabik magkaroon ng anak na babae kung tratuhin si Alexis. Nagdemand din kaagad ang mama niya ng apo. Kala mo naman talaga napakabilis bumuo ng bata. Hindi ko alam kung gaano katuod ang napangasawa niya. Ni ayaw niyang makapaghagkan. Konting hawak lumalayo na kaagad. Baka kapag hinagkan niya ito ng walang abiso, mag-file na kaagad to ng diborsyo. Alright, kung yan ang gusto mo. Yun lang ang tanging nasabi niya bago pinikit ang mga mata para makapagpahinga dahil mahaba-haba pa naman ang biyahe. Vera's POV. Hindi naman mapakali si Vera dahil sa kaliwat ka ng papel na pinipirmahan niya. Dahil maganda ang resulta ng kanyang obra sa naganap na art exhibit, dumagsa ang sangkatutak na biyaya at eto nga't nagko-contract signing na siya. Congratulations and welcome to Art Studio Group of Company, Miss Vera. Kinamayan at giningitian niya lamang ang mga bumabati sa kanya na halos hindi niya makabisa ang mga pangalan. Maya-may naramdaman niyang pag-vibrate ng cellphone niya, dahilan para tumayo siya. Nagpaalam na muna siya sa mga staffs at sa mga kaharap niya upang sagutin ang tawag. Na makita niyang ang daddy niyang caller, agad niyang pinindot ang video upang makita rin to. Hi Dad! Nakangiting bati niya rito sabay kumaway-kaway pa. Gumanti rin naman ng kaway ang daddy niya, tinutok ang kamera sa mama niya na katabi nito. Congratulations dear! Bati ng mama niya sa kanya. Sorry, di kami naka-attend sa art exhibit mo dyan. Kasal din kasi kami ng kambal mo eh. Tila may humaplos na kung ano sa puso niya nang marinig ang mahinahang boses ng kanyang mama. Ayos lang sa kanya na hindi naka-attend ang mga to dahil alam niya namang mahalaga ang kasal ng kapatid niya. Wala rin siyang naramdamang galit o inggit dahil kahit siya'y naisa ng masaktan ng pakikipag-isang dibdib ng kapatid niya.
Kaya nga lang ay ang nagsabay exhibit at ang kasal ni Alexis, kaya hindi na siya nakapunta kahit gustuhin niya pa. Thank you, Mom. That's okay. Nasaan kayo? Pauwi na? Tanong niya na mapansing naglalakad ang mga to at maraming tao sa paligid nila. Ngayon na rin ang balik namin sa Pilipinas. Sagot naman ng daddy niya. Maya-may naging seryoso to habang mariing nakatitig sa kanya. May problema ba, Dad? Di niya maiwasang tanungin ito. You look bothered. Tumikim to bago nagsalita. Listen to me, Vera. Ngayong nasa kamay ng mga Gafford ang halos kalahati ng Santiago Tech, gusto kong lagi ka mag-iingat. Kayo ni Alexis? Sinabi ko na rin sa'yo dating limitado lang impormasyon patungkol sa'yo dahil ikaw ang nagsisilbing mata na hindi nila nakikita habang si Alexis ang puso na umaakit sa kanila. I don't understand, Dad. Aniya dahil hindi niya talaga maintindihan ang pinupunto nito. Huminto naman sa paglalakad ng mga magulang niya bago siya muling kinausap ng ama niya. Sa mata ng ibang tao, lalo ng malalaking tao o may mga sinasabi sa buhay, isa lang ang alam nilang anak ko at yon ay si Alexis. Why? Dahil siya ang asset at ikaw ang player. Hindi man kayo ganon kabihasa patungkol sa pagpapatakbo ng malaking kumpanya, naniniwala pa rin ako sa kakayahan ninyong dalawa. Mahabang paliwanag nito. Kahit anong pilit niya, hindi niya pa rin talaga lubusang maintindihan ang gustong ipabatid ng daddy niya sa kanya. Siguro sa muli niya nalang pag-uwi sa Pilipinas, sa kanya nalang pag-aaralan ang pasikot-sikot sa kumpanya. At ngayong din kasal na si Alexis, mas malaking responsibilidad ang nakahain sa iyo, Vera. Nagtatanong ang mga mata niya na tumitig sa kanyang ama. Magtulungan kayong dalawa ni Alexis at sigurado ko muling mapapa sa atin ang kumpanyang matagal kong inalagaan. But one thing can defeat you. And what's that, Dad? Kuryosong tanong niya. Love. Anito bago lumamlam ang mga mata. Kaya lagi kong pinapaalala sa inyong dalawa, ingatan ang puso, maging mapanuri. Lahat ng kaalamang dapat mong malaman nasa files ko sa mansyon. Basahin mong lahat ng yan kapag umuwi ka. Marami kaming aasikasuhin ng mama mo. Anyway, take care always, my love. Di niya na nagawang sumagot pa dahil agad na rin pinuto ng daddy niyang tawag. Muli na rin siyang bumalik sa lamesa kung saan naroon pa rin ang mga kausap niya kanina. Mukhang magtatagal pa siya ng 2 araw sa Spain dahil sa mga kontratang inihahain sa kanya. Ngunit sa ngayon, isa-isa na muna. Mukha kasing nadadrain ang utak niya dahil sa mga pinagsasabi ng daddy niya sa kanya. Ganun pa man, may natutunan naman siya kahit papaano na dapat protektahan ang puso at maging mapanuri. Dahil yun ang tanging sandata para hindi ka matalo sakali mang dumating ang pinakamatinding away. At yun ay ang love, she whispered and sighed. Ang pinakamatinding kalaban na marami nang pinabagsak. Sa kabilang banda, malakas at sunod-sunod na tunog ng alarm clock ang siyang gumising kay Vera. Sa halos isang linggong pananatili niya sa Spain, wala siyang ibang ginawa kundi ang magpinta. Iba't ibang obra, iba't ibang tema, at iba't ibang parokyanong tumatangkilik sa mga pinipinta niya. Kaya naman halos wala na siyang pahinga at di na halos makakilos na pagka-uwi galing sa opisina niya sa art design. Pupungas-pungas siyang tumango at pinindot ang alarm clock. Dumiretso na rin siya sa may sala. Walang pakialam kung tayong undies lang ang suot niya, dalagi isa lamang naman siya. Nasanay na rin siya sa ganitong senaryo, ang magtrabaho, matulog, gumising, kumain at muling magtrabaho. Binuksan niya ang TV at pumunta sa kusina. Noon pa man di niya nasanay magluto, pero alam niya namang gumawa ng simpleng pagkain tulad ng sandwich, vegetable salad, fried bacon, eggs and hot dogs. Bukod sa mga nabanggit, lahat instant noodles, order o bili na lang, mairaos ng pagkalam ng kanyang sikmura. Nang makagawa ng bacon sandwich, pumesto na muna siya sa harap ng TV. Ngayon na lang kasi ulit siya makakapanood ng TV. Maaga pa rin naman at may ilang oras pa siya para kumain. She was enjoying her bacon sandwich when she saw her face on TV. Oh no, that's not me. That's my twin sister Alexis, she whispered. Muli sana siyang kakagat sa tinapay na kinakain na mapansin ang luha mula sa mata ng kapatid. Marahan ding hinahaplos ni Mr. Gafford ang likod ng kapatid habang ang babae na may malamang asawa nito nakahawak sa kamay ni Alexis. What na? Anong drama nitong mga to? Nagtatakang tanong niya sa sarili habang nakatutok ang atensyon sa pinapanood. Maya-may lumabas sa screen ang mukha ng daddy at mama niya na kinakunot ng noo niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung ano nga bang dahilan ng plane crash na kinasawi ng maraming pasahero. Kasama rin sa naturang insidente ang pagkasawi ng mag-asawang Santiago na siyang kinikilala bilang isa sa mga business tycoon sa Pilipinas.
Patuloy pa rin na investigasyon at muli, nakikiramay kami sa pamilya ng mga biktima. Nabitawan niya ang sandwich na kinakain niya nang marinig ang balita ng reporter. Tila hindi pa rin matanggap na isip niyang lahat ng sinabi ng reporter at binasa pang nakasulat sa ibaba na pinapakita sa TV. Na mapagtantong iisang sinasabi ng reporter at ang nakasulat sa ibaba ng larawan ng kanyang mga magulang, hindi niya na napigilan pang pumalahaw ng iyak. Ni wala siyang kaalam-alam na wala ng kanyang mga magulang. Pakiramdam niya rin trinaydor siya dahil pati ang kambal niyang si Alexis hindi man lang sinabi sa kanya ang nangyari sa mga magulang nila. Habang hilamang luha ng kanyang mga mata, paulit-ulit niyang tinatawagan ng kapatid niya. Ngunit sa makailang ulit na ipagtawag dito, tanging ring lang ng telepono ang naririnig niya. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili habang tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Kagad din siyang nag-book ng flight pauwi ng Pilipinas. Handa siyang iwan kung ano man naghihintay sa kanya sa larangan ng pagpipinta dahil ang tanging mahalaga para sa kanya ngayon ay ang kapakanan ng kanyang pamilya. Alexander's POV. Sa kabilang banda naman, hindi maipinta ang mukha ni Alexander dahil sa mga papeles na nakatambak sa mesa niya. That old man? Asik niya habang pinagmamasdan ang hawak niyang papel. He fooled me! Malakas niyang sigaw bago pinaghagis ang papeles sa kung saan na lamang. Bumalik ang tingin niya sa kanyang sekretarya na halos namumutla na sa surok ng kanyang opisina. Hindi mo man lang nakita mga to, Mia? Hindi mo man lang ba ito na-review? Sunod-sunod pa niyang tanong dito. Dahil sa biglaang pagpapakasal niya kay Alexis, hindi niya na nagawa pang basahin ng mga papel na pinadala sa email niya. Ganun pa man ang mga emails na yun ay dumaraan din sa kanyang sekretarya para mas ma-review pa ang mga yon. Ngunit hindi rin pumasok sa email niya ang kasulatan dahil wala raw itong alam patungkol sa pinadalang email ni Mr. Santiago tungkol sa kasunduan nila. I transferred 20 million pesos on his account and then what? Peking lahat ng papel na binigay niya sa akin. Peste? Muling napaigtad si Mia sa kinululugaran nito dahil sa lakas ng boses at ang galit niya. Niloko siya ni Pablo Santiago patungkol sa pagbili niya ng Santiago Tech at ang isa pang kinaiinis niya, ang iniwang responsibilidad ni Mario sa kanya bilang asawa ng anak nitong si Alexis. Wala nang pamilya si Alexis at halos kakapanaw lang din ng mga magulang nito. Walang alam si Alexis sa pagpapatakbo ng kumpanya at lalong walang ito na niloko lang siya ng pumanaw nitong ama. Wala nga ba? Seryosong tanong niya sa kanyang sarili. Sa kaisipang yon, bali walang kinuha niya ang attache case, pati na rin ang cellphone niya sa mesa. Mia, cancel all my appointments today. Pakilinis na rin ang kalat dito sa lamesa. Uuwi na ako. Matapos niyang sabihin iyon, tuluyan na nga siyang umalis. Kailangan niya makausap si Alexis tungkol sa mga papeles na ipinadala ng ama nito sa email niya. Lahat ng ngayon walang pirma ni Pablo, ibig sabihin, ito pa rin ang nagmamay-ari ng Santiago Tech at hindi siya. Pwede rin naman i-auction sa black market ang Santiago Tech sakali mong maghain ng bankruptcy ang ibang mga investors na nasabing kumpanya. Sa pagkakaalam niya rin marami pang utang na iniwan si Pablo na dapat sana ibabayaran niya. Ngunit dahil napaaga ang pagpapakasal niya at ang paglipad nila patungong Florida, hindi natuloy ang pagbabayad ng patong-patong nitong utang. Nagtatagis ang panga niya sa galit at halos paliparin na niya ang kanyang sasakyan. Sa tuloy niyang magmaneho, simula nang umuwi siya galing sa Florida, sa bahay niya na rin umuwi si Alexis. At sa halos ilang araw niya itong nakakasama, walang pinagbagong pakikitungo nito sa kanya. Daig pa ang malamig na yelo. Lagi rin tong nagkukulong sa guest room at iniiwasan siyang makita. Tuwing dumarating siya galing sa trabaho ay tulog na ito at nakalak na ang kwarto. Sa umaga naman pagising niya, may nakain ng pagkain sa mesa. Sabi ng kasama nila sa bahay na si Telma, ang asawa niya raw na si Alexis ang naghahanda ng umagahan nila. Ganon pa man, hindi rin niya nakakasabay sa pagkain ng asawa dahil maaga rin tong umaalis at pumupunta ng Santiago Tech. Makalipas ng ilang minuto, nakarating na siya sa Casablanca Village. Minsan lang siyang umuwi sa bahay niya sa CBV dahil sa kondo na siya naglalagi. Ngunit nang mapangasawa niya si Alexi, dito na siya umuwi. Hindi niya na nilagay pa sa garahe ang sasakyan niya at sa labas na lang ng gate niya ay pinarada. Dali-dali siyang tumuloy sa bahay habang malakas na tinatawag si Telma. Sir, ang aga niyo. Nariyan ba si Alexis, Telma?
Agad niyang tanong rito at di na pinatapos pang matanda. Tumango ang matanda sabay turo sa kusina kung saan naroon si Alexis. Nang magpunta siya sa kusina, naabutan niya itong nilalampasang sahig. "What do you think you're doing?" Nagtatakang tanong niya. "Hayaan mong si Naitel mang gumawa niyan. May kailangan tayong pag-usapan?" Aniya sa seryosong tono habang mariing nakatitig dito. "Aksidente kong nabitawan ng baso kanina. Natapon ang laman nun kaya't nilampasa ko to ngayon. Isa pa ako..." "Alin sa sinabi ko ang hindi mo maintindihan, Alexis?" Inawa kayo to sa braso at takmang hihilahin, ngunit pumiglas to dahilan para mabitawan niya. "Ano ba? Ano bang problema mo? Ba't bang aga mong umuwi?" Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. Di na siya nakapagpigil pa at lumapit kay Alexis. "Your father fooled me. May alam ka ba sa ginawa ng ama mo?" Mariin niyang tanong dito habang daan-daan tong nilalapitan. Sa bawat hakbang niya paabante sa kinilulugaran ni Alexis, siya namang pag-atras nito. "What do you mean?" "Oh, come on. Alam kong alam mo na peke ang mga papeles na pinadala sa akin ng ama mo. Biniyaran kong daddy mo pero niloko niya lang ako. Now tell me, kasabot ka ba ng daddy mo sa panloko niya sa akin?" Galit niyang sigaw dito na halos ikatalo ni Alexis. Sa muling paghakbang niya at muling pag-atras ni Alexis, nadulas ito dahil sa medyo nasa pangsahig. Tumama ang braso nito sa kanto ng lababo dahil hindi niya agad nahawakan. "I'm sorry." Ani at nilapitan ng asawa. Akmang hahawakan niya to para tuluyang tumayo pero tinabig nito ang kamay niya. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang mabuti pa iwan mo na ako at pumunta ka na sa mga babae mo. Hindi mang loloko ang daddy ko at kung naloko ka man niya." Sinalubong nito ang titig niya bago ngumisi na parang namnuya. "You deserve that." Sa labis na galit na nadarama niya ay naisuntok niya ang kamao sa lababong nasa likuran ni Alexis. Wala siyang pakialam kung matakot man to sa kanya o ano paman. Ang tanging gusto niya lang mailabas niya ang galit niya bago niya pa masaktan ng asawa. "If that's so, then give me back my money. Dahil kung hindi, pagsisisihan mong pumayag kang may kasal sa akin, Alexis." Vera's POV. 3 araw pa bago nakabiyahe si Vera pauwi ng Pilipinas. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkababa pa lamang niya sa eroplano, sasalubungin na siya ng mga reporters. "Mrs. Santiago, saan ho kayo galing? May hinala ba kayo kung sinong nasa likod ng plane crash kung saan kasama ang mga magulang niyong nasawi?" Tuloy-tuloy siya naglalakad habang nakayuko. Ngunit nang muli siyang harangin ng mga reporter at tanungin siya, doon na siya napahinto. "Mrs. Santiago, ano pang masasabi ninyo sa mga kumakalat na balita ngayon patungkol sa asawa mong si Mr. Alexander Gafford at ang rumored girlfriend nitong si Miss Cheska?" Huminto siya at tinaasan ng kilay ang reporter na mukhang tuwang-tuwa pa sa chismis na yon. Isa pa pinagkamalan siyang Alexis ng mga chismosang reporters na ngayon pinuputultan ng kambal niya. Makailang ulit na silang nakita sa eksklusibong hotel at club na magkasama. "Ano pong masasabi ninyo sa balitang iyon o gawa-gawa lang?" Muli nitong tanong nang di siya agad nakapagsalita. Hinamig niya ang sarili bago humarap sa kamera. "Well, have fun, my dear husband." Ani at tumalikod na. Wala siyang alam kung ano ang mangyayari at lagay ng kambal niyang si Alexis. Umuwi siya ng Pilipinas para sana sa mga magulang niyang nasawi, pero wala siyang ideya na ganito pa ang dadatnan niya. Inabol pa rin siya ng mga reporters at pilit na inuusisa, ngunit di niya na pinagkabalan pang sagutin o tingnan man lamang ang mga to. Kung totoo nga ang chismis, peste. Makakatikim sa akin ang Alexander Gafford na yan. Walang sino mang po pwedeng manakit sa kakambal ko. Maliban sa akin, syempre. Aniya sa kanyang sarili. Bago pa siya umuwi, sinabunan niya si Lex na ngayong araw ang flight niya pa uwi ng Pilipinas. Sinabihan niya rin si Mang Kadyo na sunduin siya sa airport at ngayon nga, hinahanap niya na. "Ma'am Alexis?" Nilingon niya ang matandang lalaki na halos kaedad lang din ang driver nilang si Mang Kadyo. Ngunit ang lalaki ngayon nakaharap sa kanya, hindi niya kilala. "Akin na ho ang gamit ninyo. May pupuntahan pa po ba kayo o diretso na kayo sa Casablanca Village?" Akmang sasagutin niya sana ang matandang lalaki, nakalos kaedad lang din ang driver niyang si Mang Kadyo. Ngunit ang lalaki ngayon nakaharap siya ay agad niyang sinagot na makitang tumatawag ang kambal niya. "I need your help." Yun agad ang bunga dito sa kanya. Di pa man siya nakakapagsalita. "Gusto ko munang huminga sa lahat ng nangyayari. Vera, please help me." Basag ang boses ng kambal niya. Tila payak na to sa kabilang linya. Hindi niya naman maintindihan kung anong nangyayari at nais niyang matulungan ng kapatid. Makari may pinagdaraanan si Lex dahil sa pese nitong asawa. Dahil ba sa asawa mo yan?
Divorce him, Lex. Alam mo bang dinumog ako ng mga reporters dito sa airport? Ni wala akong kalam-alam sa mga nangyayari at pinagkamalan pa ako, Mrs. Scafford. My goodness. Paglalahad niya naman dito. I can't. Please, Vera. Pwede bang magpanggap ka muna ako bilang asawa ni Alexander?